Maxine, anong pangarap mo sa buhay? Ano po, maging pulis po. Ay, maging pulis. So, nag-aaral ka? Opo. Nakikita ko pong ano po, nahihirapan po yung magulang ko kaya yun po, tumutulong rin po ako sa ano po, sa pagbabalat po ng mais. Mahirap pa buhay ng mama at papa mo? Mahirap po kasi po ano po, hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral po. Kaya ayun po, tumutulong na lang po ako sa kanila. Ba't ka umiiyak? Tama yun. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Tama yun, basta wag ka lang susuko. Alam mo, may opportunity, may pag-asa, malaki ang tsansa sa taong nagpupursige. Lalong-lalo na bata ka pa. No? Huwag mong isipin kung ano man yung nasa paligid mo. Tuloy-tuloy ka lang. Basta wala kang inaapakan or wala kang sinasaktang tao. Ay, di ba ito yung ano? Ito yung nadaanan natin kahapon, guys? Papadance. Ang sipag talaga, no? Ganyan lang. Ha? Sa bagay, sabi nila parang pakyawan nila to, no? Buksan mo nga yung bintana, siya pa rin ba? Oo, siya. Ay, siya nga. Siya, ayun yung lalaki. Sino ba? Ito ba yan? Siya. Ah, ito nga. Ang bilis nilang ano, no? Sanay na sanay. Ano yung pangalan niyang Kuya Bal? Naalala mo? Hindi mo na maalala? Kausapin nga natin ulit, guys, no? Mga kababayan, mga kabarangay, oh, siya yung dalaga na nadaanan namin kahapon na in-interview ni Kuya Bal. Nagulat ako, anong oras na? 8:59 ng umaga, mga kababayan, pero napakainit na ng panahon. So, try kong kausapin natin siya ulit, tong batang ito, 17 years old. Yes, that's it. Ingat. Ayan, o sige, babahin ko nga. Samahan niyo ako, guys. Gusto ko ako makikipag-usap. Ayun, ang dami nilang napitas, no? Siguro bagong pitas na nila yung ngayong umaga? Hanggang gabi yan. Hanggang gabi, nagpipitas sila? Gabi. Madaling araw, nagpitas na nila. Okay, dyan lang kayo, guys. Dyan lang kayo. Tapitan ko. Ha? Good morning! Ate, ayan, kumusta ka? Ayos ka lang? Ikaw yung na-interview ng kasama ko kahapon, no? Opo. Ano yung pangalan mo? Maxine Cayago po. Maxine? Opo. Oh, okay. Ilan taon ikaw? 17 po. 17. Anong oras kayo nagsimula magpitas? 5 a.m. po. Alasing mo madaling araw? Opo. Bakit? Para po ano, mabilis po matapos. Mas maaga, mas mabilis po. Sa bagay, no? Kasi mainit ang panahon. Opo. Nag-aaral ka ba? Opo. Oh, very good. Ang galing na nadaanan kasi kinaka namin ngayon. Kaya sabi ko, tignan namin, no? Paano ang kitaan ninyo dito? Sa per sako po. Per sack. Magkano per sack? 40 pesos po isang sako. Sanay na sanay ka na. Matagal mo na bang ginagawa ito? Matagal na rin po. Ilan ba kayong magkakapatid? 7 po. Ay, 7. Opo. Okay. Pang-ilan ka? Pangalawa po. Pangalawa ka. So, yung panganay, ilang taon? 18 po. Okay. So, okay lang na maabala kita? Okay lang. So, kasama mo yung mga yan? Opo. Kahapon nakita namin, ay pati yun, isa kasama nyo. Yan. Ano po, kasama po na nagbabalat dito, pero ano po, hindi po namin sila kilala. Ay, ibig sabihin, basta magbalat lang kayo ng magbalat, kung ilang sako, yun ang babayaran nyo. Opo. Kahit sino ang magbalat, walang problema. Opo. So, ang kasama mo itong 3. Opo. So, Maxine, ako si Daddy Frankie. Alam ko, kilala nyo naman na ako. Opo. Ano? Ano bang trabaho ng nanay-tatay mo? Si mama ko po, housewife lang po. Tapos si papa ko po, minsan nagko-construction, minsan po, dito rin po, ganito rin po yung... Ganito rin. Opo. Okay ka lang na ganito yung ginagawa mo?
Ayos lang naman po. Ayos lang. Opo. Okay lang ba na maabala kita, ma-interview kita, Ayos lang. makausap kita? Okay lang, hindi magalit yung mga kasama mo. Ano yun, yung kita, korporasyon kayo, hati-hati talaga. Yung isa po, hati po kami, tapos yung isa po, mag-isa niya lang. Mag-isa lang siya. Ay, ganun. Okay. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Curious lang po ako kay Sin. Kasi tignan nyo, kung makikita nyo, 17 years old, mga karamihan na nakikita ko dito sa bukid, mga kababayan, puro kalalakihan, syempre. Pero sa kanya, hindi niya iniinda yung init, no? Tapos sabi niya, alas 5 ng madaling araw. Kagabi nandito kayo, ano oras kayo nag-out? 9 p.m. po. Alas 9 ng gabi kayo nag-stop. Opo. And then alas 5, 9. So kunti na lang ang tulog. Opo. Bakit? Bakit ganun ka kasipag? Para po sa para po makatulong po sa magulang. Tapos kailangan po kasi na lalo malapit na naman po yung pasukan. Kailangan po makabili ng sariling pangangailangan. Para hindi na rin po makahingi sa sa magulang ko po. Ang sipag mo. Bilib ako sa'yo. Dito ka, halika. Kasi mainit. Sisilong tayo mga kababayan dito sa van. Gusto ko lang makausap si Maxine. No? Dito tayo. Ayan, makasilong ka man lang. Pasensya ka na. Upo tayo rito. Okay. Taga dito ka para hindi ka mainitan. Okay lang, upo tayo dyan. Iyo. Tanggalin mo na yung mo. Yan, tanggalin mo na pati yung damit para hindi ka masyadong mainitan. Alam nyo guys, gaya ng aking sinabi, hindi ako masyadong nagtataka sa mga gawain dito sa bukid. Kumbaga kay Maxine lang ako na papabilib kasi sa edad niyang 17. Yun. Although nakwento naman na ng mga kasamahan ko yung pangyayari kahapon, pero namamangha lang ako na alas 9 sila nag-stop kagabi and then ngayon alas 5 madaling araw. Maxine, pwede ba idikit mo to, pisilin mo lang dyan dito sa mo? Ako na lang. Ayan. Sa pabi. Hindi kasi biro-biro yung ang init mga kababayan. Maxine, wag kang mahiya sa amin, wag kang kabahan, huwag kang mag-alala. Kami hindi kaaway, kumbaga kaibigan. Ako nga pala si Daddy Frankie at may video ako dyan. Okay lang ba na mabidyoan ka? I-upload namin to? Ayos lang po. Okay lang. Maxine, anong pangarap mo sa buhay? Maging pulis po. Ay, maging pulis. So, nag-aaral ka? Opo. Mga kababayan, hindi alintana kay Maxine yung init, tapos kasabayan pa niya kahit mga lalaki na ikipagsabayan siya, no? Ilang taon ka nagsimula magtrabaho sa bukid? 12 years old po. 12 years old pa lang? Opo. Sino nagturo sa'yo? Lang po, parang inaral ko lang po siyang gawin. Kasama yung magulang mo? Opo. Sa bagay nga naman mga kababayan, dahil sa hirap ng buhay at yun ang trabaho ng kanyang mga magulang, hindi ka ba nag-apply sa iba? Siyempre para ibagay mo rin sa katawan mo. Siyempre babae ka, dalaga. Hindi ka ba nag-apply sa bayan, mga ibang trabaho, sales lady, ganon? Hindi pa po kasi po. Ang alam ko po kasi 18 po pataas ang tinatanggap nila. 18 pa? Opo. So pag 18, magtatrabaho ka na rin? Opo. Kaya sa ngayon, pero kung 12, hanggang ngayon, sanay na sanay ka na sa bukid. Opo. Okay, Maxine, pwede bang ikwento mo sa akin, kwento mo sa amin, gaano nga ba kahirap ang buhay? Gaano nga ba kahirap magtrabaho sa bukid? Sobrang hirap po kasi po, kalaban mo po yung init, tapos sakit ng kamay po.
pati likod rin po kasi po minsan po nakayuko po kayo tas masakit po siya talaga sa kamay. Pag nagbabalat, masakit Opo. sa kamay. Oo, kasi kung alas 9 ng gabi kayo nag-out maghapon, tapos alas 5 na madaling araw, andyan na naman kayo. Di madilim-dilim pa. Opo, madilim po. Mabuti nakikita ninyo yung mais na babalatan nyo. Nagdadala po kami ng ng solar po. May ilaw. Opo. Ang galing naman. So, nakita ko napaka-porsigido mo. Kumusta naman ang buhay ng nanay tatay mo? Yung pamumuhay ninyo sa bahay? Anong status? Nakikita ko pong nahihirapan po yung magulang ko kaya yun po, tumutulong rin po ako sa pagbabalat po ng mais. Mahirap pa buhay ng mama at papa mo? Mahirap po kasi po hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral po. Kaya ayun po, tumutulong na lang po ako sa kanila. Ba't ka umiiyak? Kasi po nakikita ko po yung hirap po na dinadanas po nila. Parang lang po, gusto ko na lang po silang tulungan hanggang sa makapagtapos po ako para po mas matulungan ko pa po sila. Gusto mong maiahon ng pamilya mo? Opo. Tama yun. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Tama yun, basta wag ka lang susuko. Alam mo, may opportunity, may pag-asa, malaki ang tsansa sa taong nagpupursige. Lalong-lalo na bata ka pa. No? Huwag mong isipin kung ano man yung nasa paligid mo. Tuloy-tuloy ka lang. Basta wala kang inaapakan or wala kang sinasaktang tao. No? Opo. Ang ganda mo eh. Malaki ang, may tsura ka. Yung mga kababayan doon, napabilib ako kasi marami tayong mga nakikitang kabataan dyan na halos hihingiin lahat sa magulang, no? Lalo na pag nag-aaral, walang pakialam. Pero siya, sa edad na 17, batak na. Isipin natin mga kababayan, from 12 years old, batak na sa bukid. Napapaluha ako sa kwento niya mga kababayan, napaka-porsigidong bata. Kaya yun. Graduation nyo na. Opo. So, ito, yung pinagtatrabaho mo, nag-iipon ka mo Opo. para sa school. Opo. Sige, bigyan kita ng 5,000.